Nagbabalik po, Ramir Boulder. Breaking news po tayo. Secretary Bunuan nag-resign na po bilang secretary ng DPWH. Napakainit po kasi ng pangalan niya ngayon dahil sa sunod-sunod na korupsyon, sunod-sunod na ghost project sa DPWH. Ito po, tunghayan po natin ang breaking news. Magandang hapon po. Kapapasok lang na balita, nagbitiw bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH si Manuel Bonoan. Kinumpirma yan sa anunsyo ng Presidential Communications Office ngayong hapon. Ayon sa Malacanang, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni Bonoan at epektibo na ito bukas, September 1. Si Transportation Secretary Vince Dizon ay tinalagang kapalit niya at siyang inatasan na mamuno sa kampanya para sugpuin ang katiwalian sa DPWH. Kapalit ni Dizon, itinalaga namang Acting Secretary ng Department of Transportation si Attorney Giovanni Z. Lopez. Sinabi ni Bonoan sa kanyang resignation letter na suportado niya ang pagsulong ng Pangulo ng accountability, transparency at pagbabago sa DPWH. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Bonoan at Dizon. Samantala, nagtatag din ang Pangulo ng Independent Commission para imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects. Independent Commission, tinatag ni PBBM. Okay yan, maganda yan para malaman kung at maimbestigahan yung mga ghost project, yung mga anomalya dito sa DPWH. Pambihira o phenomenal para sa mga eksperto ang sobrang lakas na ulan at biglang pagbaha sa Quezon City kahapon. Ang dami po ng ulan, higit pa sa naitalang hourly average noong bagyong Ondoy. Naman kahit mga lugar na hindi gaanong binabaha noon, nalubog ngayon. Nakatutok si Nico Wahe. Nang biglang umulan kahapon sa Quezon City, rumagasa ang baha sa ilang bahagi ng Barangay San Vicente sa Diliman. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Hanggang baywang ang baha sa ilang lugar. Ilang residente ang sinagip sakay ng rubber boat. Sa Barangay Loyola Heights, hanggang baywang ang baha sa Marytown. Kaya nagtulong-tulong sa paglikas sa mga residente. Ang mga lugar na ito, malapit lang sa University of the Philippines. Mismong UP Diliman nga, hindi nakaligtas sa baha. Ang malagubat na pamosong lagoon ng campus, naging totoong lawa ng bahain. Baha rin maging ang mga kalsada sa paligid ng universidad, tulad ng Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue, naparalisa ng baha, hebigat at trapiko. Lumutang ang ilang kagamitan at basura. Nagmistulang ilog ng kalsada sa bahagi ng Quezon Memorial Circle. Gayon din sa ilang bahagi ng EDSA. Ang bus na ito sa may EDSA busway bandang Quezon Avenue, pinasok ng baha. Mula EDSA, tanawang maladagat na sitwasyon sa bahagi ng Mother Ignacia at Summer Avenue. Tila umaalon ng tubig habang mabilis na tumataas ang baha. Sa lalim ng baha, bubong na lang ang kita sa pickup na ito. Nalubog din ang isang utility van. Sa taas ng tubig, kalahati ng street sign ng lubog. May sasakyan ding lumutang sa gitna ng baha sa Viluna. Sa Barangay Katipunan, abot dibdib ng baha at kinailangan ng gumamit ng bangka ng mga residente. Sa Giaraneta Avenue, maraming sasakyan ang nalubog sa baha. Ang ilang stranded sa ibabaw ng mga sasakyan naghintay ng paghupa ng baha. May mga sumakay naman sa bangka para makatawid. Sa time-lapse CCTV video na ito sa Barangay Talayan Riverside, kita ang mabilis na pagtaas ng baha. Sa loob lamang ng mahigit 30 minuto, pinasok na ng tubig ang bahay. Paghupa ng baha, samot-saring basura naman ang naiwan sa bahagi ng West Riverside Street sa Barangay San Antonio, pero kalaunay nilinis din ng LGU. Samantalang malagim na disgrasya sa Laguna, isang senior citizen ang patay ng mabangga ng truck ang kanyang tindahan ng prutas. Nawalan umano ng preno ang truck at ang driver nito tumalon bago ang pagbangga. Nakatutok si Emil Sumangil. Kuha ito ng CCTV sa Barangay Paagakan sa Mabitak, Laguna. Mag-alas 7 ng umaga ng Biyernes. Isang truck ang dumating at bumusina ng malakas. Maya-maya tumalon ang driver nito at bumagsak sa kalsada hanggang paika-ikang tumayo ang driver at naglakad sa gilid ng kalsada. Ang truck bumangga sa isang bahay. Kitang lumusot ang truck sa harapan ng bahay kung saan may fruit stand. Sa tindi ng pagbangga, hindi pa agad maalis ang truck dahil sa posibilidad na bumagsak ang ikalawang palapag ng bahay. Nasawi ang 65 anyos na lolang may-ari ng fruit stand, sugatan ng kanyang manugang at 2 apo. Pahirapang ma-rescue ang mga biktima dahil sa mga graba at mga prutas na tumabon sa kanila. Lumalabas sa paunang investigasyon ng Mabitak Police na nawalan umano ng preno ang truck. Hindi nagpaulak ng panayam ang mga kaanap ng mga biktima, pero ayon sa Mabitak Police, bukas naman daw silang makipag-areglo. Sa ngayon, at large pa rin ang truck driver na ayon sa pulisya ay isusuko raw ng may-ari ng truck. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Arestado na ikalawang suspect sa pagpatay sa lalaking natagpo ang nakagapos at binusalan sa isang hotel sa Cubao, Quezon City. Nakatutok si Bon Aquino.
Tinarget ng manhunt ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit sa San Rafael, Bulacan si alias Michael, ang ikalawang suspect sa pagpatay sa lalaking nakita sa hotel sa Cubao, Quezon City na nakagapos at binusalan. May naging informant tayo at sila yung may mga concerned citizens na din po na tumulong at naituro nila yung location. Giit kasi ng unang naaresto na si alias James na umaming karelasyon ng biktima. Itong pangalawang suspect, sinakal niya itong biktima hanggang sa mawalan na ng malay at saka itinali yung mga kamay at paa. Ang sabi po is, ang plano lang nila is pagnakawan, pero dahil nga po pumalag, lumaban itong biktima, kaya daw po nila napatay. Natunton sa isang si alias Michael, nagtangka siyang tumakas. Pero nahuli rin at agad pinusasan. Hindi po ako lalaban, sir. Maniwala po, hindi po ako lalaban, sir. Madami lang ako, sir. Ako na po yung driver. Inaaresto ka namin sa sala pagpatay, ha? Mayroong kang karapatang manahimik. Nabawi ang motorsiklong kinuha sa biktima na pag-aari ng kaibigan nito. Pinuntahan po nila yung motor na allegedly ay iniwan lang basta doon sa 13 Martires, Cavite, and doon na po na-locate. Yun lang po yung gamit ng biktima na na-recover. Pero ang laptop at cellphone ng biktima hindi pa nare-recover. Itinanggi ni alias Michael na kilala niya ang biktima. Isinama lang daw siya ni alias James. Hindi po totoo yun. Mahabang storya po eh. Pero no comment na lang po. Ako po, sa takot lang din po. Sa ganyan po, no comment na po kasi privacy na lang po namin tsaka pangkarapatan pantao po. No comment na po. Sabi naman ng Privacy, karapatang pantao, tanga ka pala eh. Wala kayong ginawa kundi mga abuso ng tao. Hindi nila kayo lumaban ng parehas. QCPD, may mga dati ng kaso si alias Michael kabilang ang violence against women and their children at kaso kaugnay sa droga. Ngayon, sasampahan siya ng reklamong robbery with homicide at carnapping. Maharap din sa reklamo ang room boy sa inn na kasabwat daw ni alias Michael. Sasailalim sila sa drug test. Nag-attempt po siya na tumakas sa tulong ng isang room boy doon sa hotel, kaya kasama po siya na kakasuhan. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Bago ang pagbibitiw sa pwesto ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, nireassign niya ang ilang opisyal ng DPWH na sentro ngayon ng kontrobersya. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos mabunyag ang mga palpak na flood control project sa Oriental Mindoro, Isang bakal na inilagay. nireassign si Engineer Gerald Pacanan, ang Regional Director ng DPWH Mimaropa. Inilipat si Pacanan sa Central Office. Ang pumalit sa kanya si Engineer Editha Babaran. Isa yan sa inanunsyo ni DPWH Secretary Manuel Bonoan sa isang video message. Pag-reassign po sa Regional Director ng Region 4B, pag-reassign sa Regional Office ng mga Assistant District Engineer at lahat ng mga Section Chiefs ng Batangas 1st District Engineering Office, pagpataw ng preventive suspension sa mga empleyado ng Bulacan 1st District Engineering Office, mula sa District Engineer, Assistant District Engineer, at lahat ng Section Chiefs. Gusto nating managot ng dapat managot, makulong ang dapat makulong. Bumuo rin ng DPWH ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na layong imbestigahan ang mga posibleng katiwalian ng mga kawani ng ahensya. Pero giit ni DPWH Secretary Manny Bonoan, iilan lang ang skalawag sa DPWH. Mas marami pa rin ang matitino. Kasabay nito, ibinunyag ng Senador Panfilo Lacson na 2 opisyal ng PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board na taga-regulate ng mga kontraktor ang sila rin palang mga kontratista sa gobyerno. Tinukoy ni Lacson sina PCAB Board Member Engineer Ernie Bagaw at Engineer Arthur Escalante na may sariling mga construction company. Aniya, si Bagaw na reappointed board member ng PCAB noong September 2023 para sa 3 taong termino ay managing officer ng EGB Construction na pumipirma pa sa mga kontrata ng kumpanya sa DPWH. Si Escalante naman nakapirmang board director sa PCAB 2022 Annual Report pero nakapirma rin sa isang kontrata sa DPWH bilang kinatawan ng AN Escalante Construction Incorporated. Sinubukan namin kuna na pahayag si Escalante at Bagaw pero wala pa silang tugon sa aming pinadalang mensahe. Ayon kay Lacson, posibleng conflict of interest ito na labag sa batas o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. May parusa itong kulong na hanggang 5 taon, multang hanggang 5,000 piso at posibleng humantong sa pagkakadisqualify sa gobyerno. Nananawagan si Lacson sa DTI at CIAP o Construction Industry Authority of the Philippines na imbestigahan si Escalante at Bagaw at sampahan sila ng kaukulang reklamong kriminal at administratibo. Dati nang sinabi ni Lacson na may nagsumbong sa kanya na ibinibenta ng PCAB ang accreditation sa mga kontraktor sa halagang 2 milyong piso. Itinanggihan ng PCAB sabay sabing may mga scammer na nagpapanggap daw na kanilang empleyado. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng maulang panahon kahapon, isang batang lalaki ang natangay habang naglalaro sa creek sa Marikina. Wala na siyang buhay nang matagpuan sa Pasig. Nakatutok si Jamie Santos. Kita pa sa cellphone video ang bahagi ng ulo ng 11 taong gulang na batang lalaki bago tuluyang lamunin ng malakas na agos ng creek sa SS Village, Barangay Concepcion 2, Marikina. Ayon sa mga otoridad, naglalaro ang bata kasamang isang kaibigan sa gilid ng creek sa kasagsagan ng ulan kahapon. Nang biglang tumaas ang tubig, tinangay na siya. Sinubukan pa siyang iligtas ng nakatatandang kapatid. Dahil sa sobrang lakas ng agos, nakabitiw ang kapatid. Pero naitulak pa raw nito ang kalaro kaya nakaligtas ang isa. Biglang tumaas, edi nagabulan na po, inahabol ko po. Hanggang makaabot kami sa pumping, doon nayakap ko po siya, kaso nakabitaw rin po. Sobrang lakas ng agos. Ayon sa barangay, lalong lumakas ang agos sa creek dahil sa operasyon ng pumping station sa lugar. Medyo talaga po mataas ang tubig. Ang lakas ng current. Magdamag na naghintay ang ina ng biktima sa posibleng paglabasan ng tubig kung saan umaasang matatagpuan ng anak. Pero bigo silang makita ito kagabi. Binaybay ko na basta ganito, ito oras. Naglakad na ako, hinabol ko na hanggang saan. Wala, nakipaglaro siya pero hindi po talaga doon sa creek na bumababa. Danyo lang talaga siya. Kanina, pinuntahan ng Marikina Rescue at Philippine Coast Guard ang bahagi ng barangay Mayamot pero wala pa ring resulta. Hanggang makatanggap ng tawag ang mga taga Marikina. Sa barangay Santolan sa Pasig, natagpuan ng bata. Wala ng buhay. Isang bangkero raw ang nakakita sa kanya.
Ayon sa barangay, matagal nang ipinagbabawal ang paglalaro sa creek. Dahil sa nangyari, haharangan na raw ito para hindi na makapasok ang mga bata. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Nahulihan ng baril ang driver ng pickup truck na nasita sa South Cotabato at naharang naman sa Zamboanga, Sibugay ang suspect na tumangay umano ng motorsiklo. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Hindi nakalusot sa inilakad na police checkpoint sa Ipil, Zamboanga, Sibugay ang lalaking ito na itinuturong tumangay ng isang motorsiklo sa kalapit na bayan ng Roselier, Lim. Mabuti raw at naialarma agad ang insidente kaya nabantayan agad ang pagdaan ng suspect. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, nag-report na sa kanilang tanggapan ng may-ari ng motorsiklo na isa raw mangisda. Tumanggi ang suspect na magbigay ng pahayag. Maharap po siya sa kaso na RA 10883 or tinatawag po natin New Anti-Carnapping Law. Sa Coronadal City, South Cotabato naman, sinita sa checkpoint ang pickup truck na ito dahil bukod sa basag ang taillight ng sasakyan. Naghinala raw sila dahil heavily tinted ito. Ayon sa HPG, walang maipakitang mga dokumento ang may-ari ng sasakyan at habang kinukwestiyon nga ng HPG ang driver, nakita raw nila ang isang baril. Sa left side po, malapit po sa driver's seat, yung baril po ay naroon na po. Doon na po napag-alaman na nung siya po ay hinold na at wala pong mapakitang kahit anumang pong papeles. Iniimbestigahan ngayon ng pulisya ang background ng suspect. Impounded din ang sasakyan ngayon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sa Indonesia, sumiklab ang malawakang protesta kontra korupsyon dahil sa nabunyag na maluho umanong alawan sa mga mambabatas. Sumidhi ang tensyon ng isang motorcycle taxi driver ang nakaladkad ng armored police vehicle. Nakatutok si Jonathan Andal. Nabangga at nakaladkad ng armored police vehicle ang isang motorcycle taxi driver sa Jakarta, Indonesia. Sa gitna ito ng pag-disperse ng pulisya sa protesta ng daang-daang Indonesian noong Webes ng gabi. Ang 21 anyos na driver dinala sa ospital pero nasawi kinalaunan. Lubos ang pagdadalamhati ng kanyang pamilya. Kinundina ng ilang motorcycle taxi driver ang nangyari. Mas sumidhi ang protesta sa Indonesia dahil sa nangyari. Sinunog ng mga ralista ang Regional Parliament Building kung saan 3 ang patay habang 5 ang sugatan. Sa ngayon, pinaiimbestigahan na ni Indonesian President Prabowo Subianto ang nangyaring karahasan sa pagitan ng mga ralista at pulisya. Nagsimula nitong Lunes ang kaliwat ka ng protesta kontra korupsyon. Partikular nilang kinundina ang ulat na nakatanggap ang kanilang mga mambabatas ng monthly housing allowance mula pa noong Setyembre 2024, nakatumbas ng 10 beses ng minimum wage sa Jakarta. Inilarawan ito ng mga ralista na excessive perks dahil bukod pa raw ito sa regular na sahod na nakukuha ng mga mambabatas. Ang ating embahada sa Indonesia, pinag-iingat ang mga Pinoy sa Jakarta at nakamonitor sa sitwasyon doon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Nais po ng Philippine Coast Guard na ipamula sa mga kabataan ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Kaya nagsagawa sila ng seminar workshop para sa ilang guro. Nakatutok si Katrina Son. Mga guro sa Araling Panlipunan ang binigyan ng leksyon sa ginanap na seminar workshop at the West Philippine Sea. Kasamang tinalakay ang mga paglabag ng China sa international laws, ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ang 2016 Arbitral Award. Ipinaliwanag din dito ang UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea at ang Transparency Initiatives o pagsasapubliko ng mga impormasyon kaugnay sa West Philippine Sea. Katulad nga sinabi ni Justice Carpio, our fight in the West Philippine Sea is intergenerational. So we have to make sure ng ating kabataan, they are equipped with the right information. Napakahalaga po ito para po sa aming mga guro sapagkat ang mga butil ng kaalaman na aming makukuha ay malaki po ang magiging impact para po sa mga kabataan. Awareness is our key for this. Ito ay ang napakahalagang issue na dapat pag-usapan. So sabi nga natin, sa atin ang West Philippine Sea na dapat ay i-impart natin yung knowledge sa ating mga... Sa atin talaga ang West Philippine Sea. Walang ibang nagmamay-ari yan kundi Pilipino, Pilipinas. Young generations. Sabi ng ilang guro, ituturo nila sa kanilang mga estudyante ang mga aral sa workshop para mamulat sila sa mga nangyayari sa ating teritoryo. Napakahalaga po na may tamang datos tayo na maibibigay sa ating mga mag-aaral. Dapat maging aware ang mga bata sa mga ganitong usapin kasi nga batay po dun sa mga nabanggit kanina, magiging ano na po ito generation to generation na issue. Target ding palaganapin ang seminar workshop sa iba pang lugar sa bansa para mas maraming matuto ang guro sa Araling Panlipunan. We're also going to replicate this in different regions na inarrange naman ng Department of Education. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Thank you.